Arestado ang isang racket sa loob daw ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA. Isang empleyado na nakonsensya raw ang nagsabi na dinuduktor pala ang listahan ng mga job order at pinagkakakitaan ito ng ilang tiwali sa POEA. Nakatutok si John Consulta. Pabalik-balik daw ang nobesyahanang si Melinda Carlan sa tanggapan ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA. Matyagang nag-aabang ng inalabas na listahan ng job order sa pag-asang muli makapagtrabaho sa Taiwan at maiahon sa kahirapan ng pamilya. Kung may job order kasi, parang panatag ka, tsaka hindi lang ikaw nag-iisa. Ganon. Kaysa sa wala kang kasama, wala kang kasabayan, ganon. Ang hirap ng ganon, nangangapa ka. Pero ang inaabangang listahan, nadiskubring dinudoktor daw ng ilang tiwaling empleyado para kumita. Ayon kay POEA Administrator Carlos Cao, 9 na tauhan nila ang iniimbestigahan ngayon matapos madiskubre ang ginagawang padding ng job order list. Ang gagawin nila, paperless. Dinudukot nila, kinakalikot nila yung program. They are using their passwords. And there were also indications that they have been hacking the passwords of other people. Kung 50 yan, dadagdagan nila. Ang mga pangalan, they will get a call from unscrupulous recruitment agencies. Ano lang ito, minsan text lang eh. Ibinibenta raw ang padded job orders sa ilang recruitment at placement agencies. Iniaalok naman daw ito sa mga aplikante na nais mang-ibang bansa kapalit ng malaking halaga. Tumibay daw ang aligasyon ng kumanta ang isang encoder sa POEA. Kumikita raw siya ng 1,000 piso sa kada isang ulo na matatagdag sa job order mula sa original na bilang. In a period of less than 10 months, naka-accumulate siya. Encoder lang ng 2 million pesos. Opo. So dun sa proseso po ng bayaran, paano daw po binibigay sa kanya? Binibigay Ibinabako yung po ba bank ito? account number. Tapos doon hinuhulog, dinideposit. Tiniyak naman ng Bureau of Immigration na makikipagtulungan sila sa POEA para masawata ang ganitong aktibidad sa mga umaalis nating mga kababayan. John Consulta, ng Tutok, 24 Oras. The winner is GMA Network's Born to be Wild from the Philippines. Itinanghal na kauna-una ang ASEAN Champion of Biodiversity in Media, ang Kapuso Environmental Program na Born to be Wild. Dinaig dito ang 11 pang entries mula sa ibang Southeast Asian countries. Ito rin ang nag-iisang Pinoy entry na nagkampiyon. We've really been working hard to bring environmental information to the people, to the masses. It's a huge honor for us and pakiramdam namin, dala namin hindi lang yung bandera ng GMA pero yung bandera ng Pilipinas. Ang simple, ngunit puno ng impormasyong pagtalakay sa iba't ibang environmental topics ang dahilan kung bakit nahirang nakampiyon ang Born to be Wild. It's a very effective program, simple lang, tapos noon fast-paced, and then yung information that was being shown, nakikita agad. Kasabay ng pagkapanalo ang mas malaking hamon. Hangad kasi ng programang palawakin pa ang kanilang advokasiyang mas ilapit sa puso ng mga Pilipino ang issue ng biodiversity conservation. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Gusto nyo bang maging matangkad at may angking talino ang inyong mga anak? Ang sikreto po, sapat na iodine nutrition para sa mga inang nagbubuntis. Ito ang binigyang pansin sa pagdiriwang ng World Thyroid Day sa bansa na ginanap kamakailan sa bayan ng San Jose sa Occidental Mindoro. Mababang grado sa eskwela, mabagal na pagkatuto, mababang IQ at mental retardation. Ilan lamang ito sa hindi magandang dulot ng kakulangan sa iodine sa katawan ng bata. Ito ang binigyan diin sa pagdiriwang ng World Thyroid Day sa bansa na ginanap noong May 25. Lahat po tayo may thyroid gland. Nandito po siya sa base ng neck natin. It's a butterfly-shaped organ na nagpo-produce ng thyroid hormone. Kinokontrol niya yung metabolism ng katawan natin. So yung ating heart rate, yung ating body temperature, yung pantunaw natin ng pagkain, pati yung pag-iisip, pati yung reproduction natin. Lumuluwa ang mga mata at malakas ang pintig ng puso.
mga sintomas ng may problema si Nanay Mirna sa kanyang thyroid gland. Ayon sa mga doktor, siya ay may sakit na hyperthyroidism, kondisyon kung saan sobra ang iodine na inilalabas ng kanyang thyroid. Sa mga ganitong klase ng pasyente, kalimitan ang kanilang nirereklamo, malakas sila kumain pero bakit po hindi tumataba? Pumapayat po sila. Mayroon din namang tinatawag na hypothyroidism. Resulta naman ito ng kakulangan ng iodine sa katawan. Dahil mahina ang metabolismo ng mga taong may ganitong kondisyon, madali silang tumaba kahit kaunti lang ang kinakain. Pinakamaraming kaso ay ang paglaki ng thyroid gland na tinatawag na bosyo o goiter. Tinatayang may 6 na milyong Pilipino ang may goiter. Operasyon ang kailangan para malunasan ito. Ayon pa sa Philippine Thyroid Council, mas maraming babae kaysa lalaki ang may thyroid disorder. Pero madalas, mas delikado daw ang goiter sa lalaki. Ayon pa sa mga doktor, makabubuti ang sapat na iodine sa nutrisyon ng mga inang nagbubuntis. Paglaki nito, yun nga ang tinatawag nating goiter, ito namang brain, nung kanilang mga anak na dinadala nila sa sinapupunan, lumiliit in a way. Ang brain development ng mga bata, lalo-lalo na in the first 6 months of pregnancy, dependent sa iodine nutrition ng ina. Ayon sa World Health Organization, 250 micrograms ng iodine ang kailangan ng isang nagbubuntis. Katumbas ito ng kalahating tasang hipon o 2 pirasong pusit kada araw. Sana po nagsabi itong paalala sa mga inang nagbubuntis. Ugaliin kumain ng mga pagkaing masustansya sa iodine, katulad ng mga pagkaing dagat. Gumamit din po ng iodized salt sa ating mga lutuin para maiwasang magkaroon ng diferensya sa thyroid ang ating mga anak. Nais po namin pasalamatan ang Philippine Thyroid Council at ang San Jose District Hospital sa Occidental Mindoro na kaisa ng GMA Kapuso Foundation sa pagdiriwang ng World Thyroid Day. Ang GMA Kapuso Foundation ay bukas po para sa anumang tulong o donasyon, makipag-ugnayan sa aming tanggapan o kaya magdeposito sa aming mga bank account. Maaari po kayo mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod, eksklusibo, kumpanyang nanloloko o mano para makakuha ng pera sa kanilang mga nire-recruit ni Raid. Punit-punit na pera sa Pampanga, tinubog. At misteryosong bola ng apoy sa impapawid sa Capiz, iniimbestigahan na rin ng Department of Science and Technology o DOST. Tututukan natin dito sa 24 oras.